So sa video ito, meron lang akong isi-share about sa dalawang motor na nasa harap natin. Ayan, so puro to 4 parts out. So itong cruiser naman na itim, nabili natin to ng 5,000. 4 parts out na sana to. Kaso nung tinry ko siya paandarin, umandar siya, merong mga palya sa kuryente at saka sa makina, merong mga sira sa makina. Pero able siya umandar, hindi siya ganun ka sira talaga. Pero malaki yung gagastusin kung ipapagawa mo. So yung sira niya is nasa clutch side, tapos yung piston niya loose bore na. So need siya ipa-rebore. Ayan, so since kaya naman natin yun gawin lahat, so hindi ko na lang siya pinarts out. Ayan, so binuo natin siya, nasa mga 80% na ang completion nito. So ang di ko na lang nagagawa dito is yung sa harap na gulong at saka sa telescopic, sa headlight. Dito na lang talaga banda lahat yung hindi ko pa nagagawa. Tsaka yung piston ring na piston na need i-rebore, yun hindi ko pa nagagawa. Yung clutch side lang yung ginawa ko kasi akala ko clutch side lang yung merong ingay. So pininturahan ko yung makina tsaka dito sa chassis, pinorma natin para mag-match siya sa cruiser na build. So nung naandar na siya, meron palang tama yung bore, so hindi ko siya nabuksan na top overhaul. So clutch lang yung akala ko na umiingay. So since same lang sila ng hindi ko siya agad napansin. Pero okay naman, kahit loose bore pwede mo naman yang patakbuhin. So walang problema, magbabawas lang talaga siya ng langis. So kailangan mo lang siyang lagyan ng langis. Tsaka i-check mo always yung sight glass. So yan, so i-share ko din sa inyo yung kung how much yung nagastos ko overall bago to naging ganito. So ang bili namin 5K. Yan. So ito naman, ang bili ko dito is 3K. So meron tong papel, sa kasa ko to nabili. So as is siya, wala siyang gulong. Ako na lang yung nagkabit ng, since marami naman tayong mga parts out, nilagyan ko siya ng gulong. Ayan, atras at abante. Tapos yung makina niya, wala tong carb. So ako na rin naglagay ng carb. Try ko pinaandar. So ayan, meron din siyang mga flaws sa loob ng makina. Tsaka yung nito, tawag dito, harness wire, ako lang din yung nagkabit. So meron tayong mga spare. So wala siyang harness. Bali yung binili ko dito, ito lang tangke. Itong tangke. Tsaka yung makina. So walang wiring, walang karburador. Tapos sinabi nila na as is. So since kaya naman natin yung i-provide lahat ng mga kulang, so kinuha ko na din, sayang. Kasi meron tong papel na orig, nasa kasa. I-request mo lang. Ayan, so puno siya ng kalawang. Ayan. Ayan. Nakalubog lang to dun sa kasa. Shout out Mitsukoshi Tagum. Ayan, so doon ko ito nabili. Nilagyan ko na lang din ng battery para ma-check yung lights niya kung working ba. Yan, so next natin yan na project ito. So inuna natin tong itim. Next natin yan, papagandahin natin yan. Since nagustuhan ko yung result dito sa itim na cruiser, plano ko gagawin ko din yung cruiser yung pula. Pero siguro itim na lang din yung kulay para madali lang yung maintenance. Tsaka hindi siya para classic talaga yung Ayan, so ayan, hindi ko pa nagagawa dyan sa harap. So ang ginastos natin dito, ayan, nilista ko. Sa tank overall gumastos tayo ng 4K. Saddle cable, ang gamit ko Sniper MX135, 150. Side mirror 150. Brake and clutch levers, Nissin brand, 400. Sa lights, ito yung signal light
dalawang pares tsaka lead strip 300, tapos handle grip 150. Yan. So itong bag 700 yata bili ko Shopee. So sa seat, ito custom seat ako lang din gumawa from plain sheet, tapos pinorma natin para bumagay siya sa angle na gusto natin, tsaka 2-seater na yan. So hindi ko na pinasobrahan, fix ko lang sa dalawang makakaupo. Ayan. So 1,000 yung nagastos natin sa seat, kasama na foam tsaka tahi. 350 sa shifter tsaka sa footrest. Ayan, so modified lang yung shifter, tinry ko lang. Tsaka footrest nilagay ko sa center. Sa 350 yung shifter tsaka rest. Ang footrest na ginamit natin pang TMX, modified lang. Binago ko lang yung nilagyan ko ng adapter para madikit natin siya sa chassis ng CR152. Carb ng Badja 100. Sprocket set nasa 500 yung nagastos ko, kasama kadena tsaka mumurahin lang. Tapos rear tire CST. Yan. CST na 100/70. Yan, so manipis lang siya. Tapos lalagyan siguro natin ng wheel dope na bilao para magkaroon ng illusion na para siyang malaki. So tipid mode lang tayo dito. Papakita natin yung itong mga natin kinabit. Ayan. So una tayo dito sa footrest. Sa footrest, ayan yung ginawa nating adjustment. Naglagay tayo ng bakal para madikitan ng bolt. Ayan. Sinukat natin siya sa chassis ng CR152. So kung napapansin nyo, merong ganito na abang ang CR152 chassis, kasi ang chassis natin kinopya lang sa Capitol 100 na yung pang pedicab. Yan, so meron din akong Capitol 100 dito, kaya alam ko yan. Ayan, so yung gulong natin, ayan, CST 100/70. Yun. Tingnan natin kung gaano siya kalapad. So hindi siya maliit, hindi rin siya malaki. So ito yung pinili ko kasi magaan, street tires. Magaan lang, tsaka hindi mahihirapan yung karburador natin para patakbuhin yung motor. Since Badja 100 yung ginamit kong karburador para matipid sa gas, ayan conversion lang. So napakadaling paandarin din ito. Ayan, try natin. Nilagyan ko din siya ng tawag nito, starter. So wala na tong starter, inayos ko na lang. Kaso hindi na talaga to gumagana yung sa dashboard niya. Ayan, carb 100cc. Ayan, so hindi mo siya kailangan i-throttle, aandar ka agad yan. Kung meron kayong naririnig sa makina, yan na yung loose bore piston yan. Ayan. So gumagana to lahat. Yung battery na ginamit ko dito pang Mio, yung 4L. Ayan, nilagay ko lang sa gitna, inipit ko ng tela. Ayan. So maliit lang para okay pa rin yung overall na itsura. Yung gamit nating handlebar standard. So hindi ako, budget type lang talaga to, hindi na tayo gumastos ng malaki. So lahat ng pwede natin i-recycle nilagay natin dyan para ma-test yung fittings, yung forma, yung overall na niya, itsura, para makita natin trial, parang trial lang to. Ayan. So ito yung headlight, kasama na to sa pagbili natin sa motor, 5K. So ito na lang yung hindi pa natin napapalitan, yung spokes. Ayan. So kinain na to ng kalawang tong motor na to, inayos lang natin. Ayan. So itong disc, papalitan din natin to ng bago, yung spoke, tapos pipinturahan natin yung hub. Tapos yung gulong, as is na muna yan. Gagamitin natin yan hanggang sa maupod.
Ito naman re-repaint natin, tapos tatanggalin natin tong rubber boots para madagdagan yung chrome na sa overall na kulay ng motor. Ayan. Since black siya halos lahat, dagdagan natin ng konting chrome. So tatanggalin natin tong rubber boots, tapos magpapalit tayo ng dust seal para protected pa din yung telescopic. Ayan. So hindi na masama. Ito din pala. So yung tangke na to, customize, ginawa natin ng adapter para masaksak natin yung pang CG125 na universal na mga fuel knob na makikita sa online. So ito lang yung, kaya meron tayong 4K sa listahan sa tangke, kasama na yan sa 4K na ginastos natin overall. Ayan, so ang gamit natin dito na sprocket is 1442. Pero meron pa akong gagawin na modifications dito. Gagawin ko yung 420 para mas lalong gumaan yung sprocket combination. Since magaan yung gulong natin, tapos maliit yung carb, para mag-match talaga, medyo mubilis rin yung motor. Kahit na maliit yung carb, paninipisin natin yung sprocket. Gagawin natin 420, hindi natin siya i-force na dalhin yung 428 kasi hindi naman tayo magsa-sidecar. Hindi naman tayo parang off-road or tricycle build na mga yung malalaking gulong. Hindi naman ganun yung build natin. So as long as magaan yung natin at gusto natin matipid sa gas, try natin na magaan yung kadena, magaan yung sprocket para medyo mabilis pa din kahit tipid tayo sa gas. Ayan. So as is, parang stock lang din siya. Parang stock, tapos binago lang natin yung sa chassis para pumorma siya. So kung may sakay ito, maganda na din itsura niya, hindi na masama. So hindi na natin kinabit yung side panels. So, ito nung bag na lang yung silbing niya, takip doon sa battery tsaka sa mga wiring sa harness. So okay pa din. Hindi pa naman to tapos. So medyo meron pa tong konting adjustments na gagawin para mas malinis pa siya tingnan. Ayan, dami pang kulang. So yung pulang na bili natin ng 3K, gagawin din natin yung cruiser. So ang plano ko, dyan ko ikakabit yung 300cc modified engine na ginagawa ko presently. So pag nagkabakante tayo, dyan natin yun ikakabit. So sasagadin natin yung motor na yan. Kahit sa forma, sasagalin natin. Kahit na mabigat yung gulong o yung body na modification na gagawin natin, walang problema kasi yung ikakabit natin na makina dyan is yung ginagawa kong 300cc. So nasa mga 72mm block, tapos plus 24 23 stroke, hindi ko naalala yung saktong So tinanggal ko yung mga nut sa chassis ng bolt para babaklasin ko yung makina. Ayan. So ito lang muna yung papakita natin. So ang total naman nitong mga nagastos natin nasa 14K kasama yung motor. Itong total dito, kayo na lang mag-calculate, nasa mga 9K, mahigit 9K. So kasama yung motor, 5K yung bili natin. So nasa 15K ang overall na gastos natin. So meron ka ng ganito for 15K. So less than 20K meron ka ng ganitong forma. So hindi siya imposible na magkaroon ka ng ganito with 20K budget or 25K budget. Pagpalagay na lang natin na magbabayad ka ng labor, hindi tayo same ng mga kayang gawin. Magbabayad ka ng labor sa makina, magbabayad ka ng labor sa modification sa chassis, mga ganun, pagpapalinis. So pagpalagay na natin 30K, meron pa yung sobra. Sure ako meron yung sobra. Ayan, so bumili ka lang ng parts out na CR152 for worth 5K, 10K pababa. Yung 30K mo, wala na. Ganito na, posible para maging ganito yung itsura. So binigyan ko lang kayo ng idea. So doon naman iba din yung estimates na gagawin natin
soon kasi iba din naman yung gagawin natin sa modification. Ito stock engine lang naman to. Soon papakita natin yan. So meron din tayong pang off-road na Kiwi. So soon dyan natin itatry. Off-road meaning malalaki talaga yung gulong pang off-road talaga. 2118. So wala siya dito. Hindi natin pwedeng ipakita kasi nasa kabilang garahe. Ayan. So ang andito lang is yung mga hindi ko pa tapos, yung mga tinatapos pa lang. Medyo sinesegregate ko kasi yung mga motor natin. So hindi ko sila lahat sinasama. So ayan. So soon mag-update tayo. Kung meron kayong mga questions, mga gustong malaman sa mga pinakita natin, comment nyo lang sa baba. Try natin sagutin lahat. Ayan. So yun lang muna sa ngayon. Peace out. Peace out.